Salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nais kong ibahagi sa iyo sa mga panahon na ito ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ang Islam po ay hinango sa salitang salam, na ang ibig sabihin ay total submission and obedience to the will of God Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Kung naririnig mo ang pangalang Allah, kapatid, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, ang Allah ang nagbigay buhay sa ating babawi ng buhay. Ang Allah, ang siyang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Kung mapapansin mo, ang ibang relihiyon tinatawag siyang Ama, Panginoon, God, Creator. Pero ito ay title lamang burnok. Pero ang pansariling pangalan talaga ng lumikha, ang tawag sa kanya ng mga propeta, kay Propeta Muhammad, Propeta Jesus, at Propeta Adam, Solomon, Ibrahim, ang tawag sa kanya ay Allah. Ang Allah ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan sa atin. Ngayon, narinig mo naman ang pangalang ang salitang Muslim. Ano po? Ang Muslim ay salitang Arabic na ang ibig sabihin naniniwala sa salita ng Diyos, sumusunod sila sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi sila perfecto, nagkakasala rin sila, pero ibig sabihin, sila kinalulugdan ng Diyos, ng Allah, ang palagi ang nagbabalik loob. Ang mga Muslim ay mga tayo, na mga nilikha tayo ng Diyos, na humahaba yung buhok mo, hindi ito natin kagustuhan, pero humahaba siya. Ikaw ay umidad na, ilang taon ka na ngayon? Nag-16 ka na. Wala kang kakayanan nito ay mabuhay ngayon. At umidad ng 16. Ibig sabihin yan ay Muslim. Sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang ating mga kuko, humahaba, wala tayong kakayanan. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Siya nga pala, narinig mo na ba ang pangalang Muhammad? Okay. Ang Muhammad, siya po ang huling sugo. Kung may unang sugo, si Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at ang huling sugo si Propeta Muhammad. Opo. Ngayon, bilang isang nais magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa, nais kong ibahagi sa iyo ang Quran. Ang Quran ito ay maluwalhating salita ng Diyos. Ito ay walang dagdag, walang bawas, eksakto. May isang salita na salita ng Allah. Sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man naniniwala sa Diyos, sa tagapaglikha, sa ating Panginoon, at gumagawa ka ng kabutihan, ipinangako ng Diyos ng Allah na maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ngayon, sinabi ni Propeta Muhammad na huling sugo ng Allah, sino mang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, tayo ay maninirahan sa paraiso sapagkat naniwala tayo na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano ang walang kapatawaran? Yung sumunod tayo sa mga kautusan ng mga hindi mananampalataya. Halimbawa, sumamba ka sa ribulto, sa kahoy, larawan, tumawag ka sa mga santo at mga santa, at tumawag ka kay Jesucristo o Birhen Maria. Silang lahat ay mga katulad natin, na mga nilikha ng Diyos, humihingi ng tulong at kalinga. Ang dapat nating tawagin, humingi ng tulong, ay yung lumikha ng kalangitan kalupaan, ang Diyos ng mga propeta, ang Allah. Ngayon kapatid, sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun karim. Sino mang ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay katiyakan sa kanila ay kaparusahan sa kabilang buhay. Opo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit tayo nabubuhay sa mga araw na ito? Bakit ang mga tao nilikha? Isa lamang ang dahilan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita, lumikha ang Diyos niyan. At tayo mga tao, upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Yan lamang ang dahilan. Mapapansin mo, bakit maraming relihiyon? Sapagkat dalawa ang relihiyon. Yung isang relihiyon, man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ng Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Pero sinong propeta, sugo, ang nagsabi na gumawa ka ng ibang relihiyon? Sinabi ng Allah, sa kanyang maluwalhating banal na Quran, na ang sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi tatanggapin. Ano po? So, mainam sa atin, yung isang relihiyon na binigay ng Diyos ang Islam, yun lamang po ang ating dapat tangkilikin sapagkat ito po ang aprobado at perfectong relihiyon binigay ng Allah sa sangkatauhan. Ano po? Ngayon, paano natin matatagpuan? Paano natin makakamtan ang kasiguruhan ng ating kaligtasan? Simple lang, magbalik loob tayo sa tagapaglikha. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah.
Kaya kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari, marami na mga taong inabutan ng kamatayan. Sabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang Rab, ang Panginoon, ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magbabalik. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magbabalik. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Kailan tayo magbabalik? Ito ang pagkakataon na tayo ay magbalik loob nang sa ganun. Maging kapanalig natin ang mga propeta. Maging panauhin tayo sa paraiso. At makamtan natin ang kasiguraduhan ng ligtasin ng kaluluwa sa mga taong naniniwala, nananalig na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya aanyayahan kita na magbalik loob tayo na maging kapanalig natin sa Yesu Cristo. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Ngayon, ikaw na ay kapanalig sa pananampalataya. Payo ko sa aking sarili at sa iyo ay mula ngayon hanggang sa huling higla ng ating buhay ay sumunod tayo sa utos ng Diyos at pamamaraan ng propeta. Nang sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Assalamualaikum.